Kaya pala, todo na ngayon ang paglabas ni VP Sara Duterte, mga kababayan, dito po sa programa nila Banat Bay, nila Dada, okay? Para sumagot ng kung ano-ano. Pero imbis na sumagot, mga kababayan, ay lalo pong nahuhulog at lalo po na-expose ang katangahan ni VP Sara Duterte. Okay? Dahil nga po sa ginagawa nila yan, alam natin, mga kababayan, na nagpapanik na ang kanilang kampo. Dahil malapit na raw mabuksan ang bank account nito, mga kababayan, na kung saan itong ex-deputy ombudsman ay magiging resource person pala, mga kababayan, sa pagdinig doon sa kanyang impeachment hearing. Naku po sino ba tong sino ba tong ex-deputy ombudsman na to, mga ka-GPnatics? Ito, pakinggan po natin. Dating opisyal ng ombudsman na nag-imbestiga sa questionableng yaman ng mga Duterte, kabilang sa posibleng ipatawag sa hearing ng Vice President Sara Duterte impeachment. Dati ombudsman? Dating opisyal ng Alam niyo ombudsman. po, hindi po ako mahilig makichismis. Ang pinapakinggan ko lang pong chismis ay yung kay Deo Macalmat. Si Justice Sam Martires ba yan? Alamin natin, Lakay. Alamin natin sa report ni Miss Milky Rigonan. Miss Milky? Jackie at Lakay, isa sa ipatatawag sa pagdinig ng House Justice Committee si dating overall Deputy Ombudsman Melchor Arthur Carandang. Melchor Arthur Carandang. Sa komite, Carandang Lakay. Kala ko si Justice Sam Martires na. Nanahimik doon sa Baguio City rin. Pakapi-kapi na lang kasama si Romy Gonzales ipapatawag pa. Ayan. Okay, proceed. Mukhang malabo yun, Lakay. Ito ay si dating overall Deputy Ombudsman Melchor Arthur Carandang. Ito ang rekomendasyon sa komite ni House Deputy Speaker Paulo Ortega Dicis, isa sa endorser, bukod kay Manila Representative Denny Abante sa 4th impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ay si Ortega, si Carandang ay direktang involved sa high-level investigations na sumuri sa mga bank transaction records na mga financial transaction ni dating Pangulong Rodrigo Duterte maging ng kanyang pamilya, kasama na si Vice President Sara Duterte. Naniniwala si Ortega na ang malalim na karanasan ni Carandang na may kinalaman sa financial documents ay makatutulong sa komite kung paano susuriin ang bank records maging ang SALN. Matatandaan noong 2017, si Carandang ang nagkumpirma ng bank transaction records mula sa AMLAC bilang bahagi ng investigasyon sa plunder complaint na isinampa ni dating Senator Antonio Trillanes Support laban sa dating Pangulo at sa kanyang pamilya. Dahil dito, inaakusahan si Carandang na nagsiwalat ng confidential bank information na mga Duterte na naging dahilan umano ng pagpapatalsik din sa kanya sa pwesto. Yan yung ginawa sa kanya, mga ka-GPnatics, nung panahon na yon. Dahil nga nakita mismo nitong si Arthur Carandang, mga ka-GPnatics, yung bank record. Nag-imbestiga siya mismo 'di ba? Dahil nga po siya ay kumbaga against doon sa kumbaga naisiwalat, nailabas niya yung mga itinatago ni Sara Duterte at that time. Mga kababayan, agad-agad po na inalis siya sa pwesto. Okay, ginawa ng paraan para maalis sa pwesto etong si Arthur Carandang, mga ka-GPnatics, na kung saan eto rin daw mismo ang magpapahayag, ang gagawing resource person nila Congressman Paulo Ortega, mga kababayan, para mag-testify. At dahil nga ito ay may karanasan, maraming alam at alam niya yung pasikot-sikot at tanda niya pa yung ginawa niyang investigasyon at yung mga records, mga kababayan, ay maaari niyang ilabas once na po, kasi ngayon, syempre alam natin, cover po yan ng Bank Secret Law. Kahit na sabihin natin may hawak itong si Arthur Carandang, mga kababayan, hindi niya pwedeng basta-basta ilabas. Kailangan ang dumating na sa punto ng evidentiary stage, okay? Na kung saan pwede na pong ihilingin ng Committee on Justice, mga kababayan, at ma-waive, 'di ba? At pwede na pong ilabas yung bank records nitong si VP Sara Duterte. At that time, syempre, mga kababayan, magiging comparison na lang yung mga hawak di umano nitong si Arthur Carandang laban kay VP Sara Duterte. Kumbaga,
ito ay i-verify niya na lang na totoo, ganito talaga yung nakita ko, may ganitong amount na pumapasok sa mga bank account, yung joint account ng magtatay, meron silang 50 million kada buwan, approximately 46 to 50 million every month or every 4 months na nanggagaling doon sa mga drug lords, mga ka-GPnatics. So, kaya pala ngayon, kumikilos na din, mga kababayan, itong asawa, ha? Di umano, ito ay karugtong ng mga balita na to. Kaya ngayon ay yung 18 Marines ay lumabas dahil pinondohan daw nitong si Man Scarpio para makabalik sila sa pwesto dahil nadudurog na sila ng husto. 'Di ba? Lalong-lalo na itong kailangan pigilan nila, mga kababayan, na itong si Sara Duterte ay ma-impeach dahil kapag ito ay na-impeach, alam naman natin mayroong perpetual disqualification na kung saan pinagbabawalan ng makaupo, makabalik or makahawak ng anumang pwesto sa gobyerno etong si Sara Duterte, mga kababayan, maging local man or national. Sa makatuwid, pag nangyari yon, mas lalo silang lulubog. Mas lalong mauungkat, mga ka-GPnatics, yung kanilang mga itinatago. May imbestigahan yung tawag dito, pag-i-import ng mga droga, 'di ba? Bukod sa mga patayan na nangyayari, yung pagpasok ng milyones na pera, bilyones, trilyones na pera dito sa mga bank account ng mga Duterte, paano lumaki yung kanilang pera? 'Di ba? Nang ganon-ganon, mga kababayan, ay wala naman silang ibang negosyo kung hindi yung kanila lang pong law firm. Ako si New Creguna Nabulat para sa Milky. DZRH. Yes, okay. Nasa Kongreso ba si Secretary Garin ng DOE? Mukhang sa Senado. Sa Senado. Kasi ang hearing dito sa Kamara ay sa Wednesday para bigyan din ng sitwasyon ng Kamara kaugnay ng supply ng langis at sitwasyon din. Iba na pala yan, mga ka-GPnatics. Pero dito ituloy natin. Ex-Deputy Ombudsman eyed as resource person in Sara Duterte impeachment hearing. Deputy Speaker Paulo Ortega, the fifth, mga kababayan, on Sunday called on the House Committee on Justice to invite former overall Deputy Ombudsman Melchor Carandang as a resource person in its deliberation on the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte, particularly on issues involving statement of assets, liabilities, and net worth, SALN, and alleged unexplained wealth. Natatandaan ko, mga ka-GPnatics, dagdag ko lang, no? Nung 2000, hindi ko na masyadong matandaan yung kung 2016 ba yun or 2017 na naglabas po ng executive order etong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga kababayan, na bawal na pong pakialaman or bawal na pong isa publiko ang SALN ng mga politiko, ng mga taong nakaupo sa gobyerno, kasi ang dahilan niya, baka yan na lang daw ang titingnan at sisilipin at hindi na sila makapagtrabaho, 'di ba? At ang nangyari, mga kababayan, kinatigan ito ng ombudsman at dapat daw bago mabuksan ang SALN ng isang politiko ay dapat pumayag ang may-ari nito, mga kababayan. Siyempre, papayag ka ba naman mabuksan ang iyong SALN kapag alam mong mayroong problema, kung alam mong may irregularity, kung alam mo na mayroong nangyayaring katiwalian? Diba? Mga ka-GPnatics? Yun ang ginawa nila, pinagtakpan nila, itinago nila yung mga records, yung mga SALN. Wala nang nakahalungkat. Etong si Melchor Arthur Carandang, mga kababayan, nung time na yon, talagang siya mismo ang nagpatotoo, siya mismo ang nag-imbestiga, mga kababayan, na pinatotohanan nito, na totoo talaga yung mga akusa nitong si dating Senador Antonio Trillanes Deport. Sabi dito, his experience in handling those kinds of financial documents can help the committee better understand how investigators evaluate bank records alongside SALNs
disclosures. Karandang served as overall Deputy Ombudsman from 2013 to 2019 and was among the senior officials overseeing major corruption investigations at the Office of the Ombudsman. In 2017, it was Karandang who confirmed that the Ombudsman had obtained bank transaction records from the Anti-Money Laundering Council as part of an investigation into a plunder complaint filed by former Senator Antonio Trillanes IV against then President Rodrigo Duterte and members of his family. According to Ortega, such testimony from officials who have handled high-level corruption investigation would strengthen the committee's fact-finding works. Mga ka-GP Natics, kumbaga, hindi matatawaran ang kaalaman nitong si Melchor Carandang. Na kung saan mga kababayan, maaring marami pa sa mga nangyari noon na isiniwalat niya ang maririnig natin kapag ito po ay nagsalita doon sa evidentiary stage na kung saan po ay pagbubukas ng salin nitong si Sara Duterte. Kasi nung nakaraan, mga ka-GP Natics, ay medyo limitado, di ba? Dahil nga wala pa doon sa evidentiary stage, nilimitado po yung nilalabas nila dahil cover ito ng tinatawag na bank secrecy law. 'Di ba? At hangga't hindi po mga kababayan nangyayari yung evidentiary stage, lalo na sa impeachment trial, doon talaga lahat-lahat na ay pwede nang ilabas. Ay siguradong mauhubaran po itong si Sara Duterte at ang kanyang pamilya. Sabi ni Consuelo Corpus, kung totoo lahat, yan, nako, baka dadami na naman ang droga at mga adik at dadami na naman ang mga biktima ng EJK. Kapag naging naging pangulo ulit yan. Sabi ni Sir Leo, malamang mag-resign na si Lustay pero kung mag-resign siya o hindi, tuloy ang pagkalkal sa tagong yaman at paano nagastos ang Confi funds. Guys, hindi magre-resign si Sara Duterte. Believe me. Hindi magre-resign yan. Kahit anong gawin natin, kahit pitpitin natin ang mga kamay niyan, hindi yan magre-resign. Naniniwala ako, Sir Leo, na hindi magre-resign si Sara Duterte. Bakit kanyo, mga ka-GP Natics? Pag nag-resign siya, okay? Pag nag-resign siya, ang consequences niyan, tatakbo na yung mga kaso niya, mga criminal charges laban sa kanya. And kung mag-resign siya, it doesn't mean na ihinto na yung trial sa impeachment kung sakasakali. Mga ka-GP Natics. So therefore, gagamitin lahat ng remedy ng kampo ni VP Sara Duterte, yung kanilang mga delaying tactics, magbabayad yan ng mga tao, di ba? Para makakuha sila ng simpatsya, para, tingnan nyo, yung sa kay Mary Grace Piatos, meron na siyang sinasabi na pinaghandaan na nila, parang nag-orchestrate na sila ngayon kung paano lulusutan yung kay Mary Grace Piatos. lahat ng by crook or by by hook or by crook, gagamitin lahat ng mga kampo ni Sara Duterte. Hindi yan magre-resign. Alam nilang consequences eh. Kasi ang makukuha lang naman nila sa pagre-resign, mga kababayan, dahil nga mabagal ang justice system natin dito, eh pwede pa rin siyang tumakbo. Hindi magkakaroon ng tinatawag na perpetual disqualification. But then again, ang consequences on the other hand, mga kababayan, ay lalakad na rin yung mga kaso laban sa kanya. 'Di ba? At wala na siyang immunity para dahil hindi na siya, pag nag-resign, hindi na siya impeachable official, mawawala na yung safeguard niya bilang vice president, 'di ba? Na kung saan, mga kababayan, yung mga criminal charges, administrative cases laban sa kanya ay hindi po nagpo-progress. Kapag siya ay nag-resign, lahat yan magsasabay-sabay, baka magpakamatay na si Sara. Diba? Baka patigi na lang yung loko pag nagkataon. Oh. Maraming pera yan, may pondo pa yan, galing China. Exactly, mga ka-GP Natics. Yan yung lagi ko nakakalimutan, no? Huwag nating kalimutan na ang China nasa likod din ng mga Duterte.
Sara is gaining sympathy from the people sa mga ginagawa niya, pero doon din nakikita ng tao ang kabubuhan niya. Mamili lang, Sara, either impeachment or ombudsman or ICC. Malabo na yung ICC, hindi kasama yung kanyang pangalan. Hindi kasama. Oh. Nakakatulog pa kaya si Lustay? Yan ang tanong, mga kababayan. Pero ako, tingin ko, nakakatulog, kaya lang hindi na ganun kasarap. 'Di ba? Hindi kagaya dati. Ano to, mga ka-GPnatics, isang malaking balita to, no? Na magsasalita ang isang ex-deputy ombudsman na maraming alam na mismong nag-imbestiga na. Nakapag-imbestiga na kay Sara Duterte. Unlike nung mag-iimbestiga pa lang, para magpi-fishing expedition pa lang, eto alam na niya. Yung mga pasikot-sikot, gamay na gamay niya na alam niya yung mga nakita niya noon. That's why, mga kababayan, sinipa po siya. 'Di ba? Nitong si Rodrigo Roa Duterte. Oh. Ipadala na lang sa Iran. Kating-kati na sa buong katawan ni Sara, hindi niya alam kung anong unahin niyang kamutin, left or right, 'di ba? Pag magpalmolib na lang siya dahil wala nang safeguard, sabi ni Ma'am Mona Nases. Ay, tumitira si Ma'am Mona. Kung ako sa kanya, kung sigurado siya wala siyang maling ginawa, mag-resign na lang ako para makatakbo pa ako sa presidential election. Pero sa akin, ang pagre-resign, isa rin yan sa pagpapakita na guilty siya eh. 'Di ba? Kasi, iisipin nyo para saan na magkaroon siya ng napakaraming abogado? Para saan na magkaroon siya ng napakaraming abogado kung hindi naman niya gagamitin? What I've said earlier, mga kababayan, paninindigan ko yun. They will do every resource, they will use every resources that they have para lang po makalusot dito. Whether yan po, mga kababayan, ay tama or mali, lahat gagamitin nila. Pera ang paiiralin para hindi ma-impeach si Sara Duterte. Maniwala kayo. Pagdating sa Senado, diyan magkakandaleche-leche. Yung mga pro-admin ngayon ng mga senador, marami din dyan ang babaliktad. Mga ka-GPnatics, marami din dyan ang kikiling para kay Sara Duterte. Ang na lang dyan, ang magiging advantage ng mga senador, okay, na laban kay VP Sara Duterte, ay kailangan mailatag nila ng maayos yung mga predicate. Pag naialatag nila ng maayos, syempre, wala nang dahilan yung mga boboto kay Sara Duterte na kumampi pa rin sa kanya. Kasi otherwise, mga kababayan, mauhusgahan sila ng taong bayan na itong mga senador na to ay wala talagang mga utang na wala talagang mga isang salita. Itong mga senador na ito ay walang mga kwenta dahil ang pinagsisilbihan nila ay ang mga Duterte, hindi ang taong bayan. Di ba, Ma'am Loida? Oh. Malamang hindi yan magpapakita sa Senate hearing. Mga lawyer niya ang attend pero wala tayong pakialam kung pumunta siya o hindi. Basta tuloy ang trial. That exactly my point is. I do believe, GP, kahit anong palusot ang gawin ni Sara, gagawa ng way si God para maging karton din si Sara. Aha. Kaya wala akong tiwala sa gobyerno natin, pera-pera ang labanan. Ako naniniwala din dyan, mga kababayan. 'Di ba? Talagang pera-pera eh. Nasana yung mga tao sa pera. Mukha ng pera. Okay? So, ito naman ang pag-usapan natin, guys. Pag tiyak, paghahandaan nila BP Sara yan, kaya ikot na yung mga puwet nila ngayon. Pag-usapan naman natin ito. Mga ka-GPnatics, noong nakaraan, ang ICC po ay naglabas ng mga listahan